Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ikatlong linggo ng Setyembre, buwan na hindi malilimutan dahil sa habagat, mga bagyong Ferdy, Hener at Helen. Bago ko makalimutan, happy birthday po sa lahat ng pinanganak ng Setyembre mula sa Health Check Plus. Para sa linggong ito, kasama po natin ngayon ang isang eksperto, dating chair ng Department of Neurology ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center at head ng Neuro-ICU and Acute Stroke Unit and Neurovascular Laboratory sa Philippine Heart Center, currently a professor sa Department of Neurology and Psychiatry ng University of Santo Tomas, fellow ng Philippine Neurological Association at fellow din ng Philippine Society of Critical Care Medicine, at siya rin po ay isang certified stroke and neurovascular specialist. Ang ating guest expert po, Dr. Jose C. Navarro. Welcome po, Doc Joey, dito sa Health Check Plus. Maraming salamat, Teacher Ellie, at magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ang ano nga bang pag-uusapan natin, mga health checkers. Ayan, ako nga pala, ayan. Alzheimer's disease. Higit na 55 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng demensya at 50 to 75% nito ay dahil sa Alzheimer's disease. Tinatayang tataas ang mga taong may demensya sa mga low and middle income countries tulad ng Pilipinas. Higit kumulang na 6.5 milyong tao ang may edad 65 pataas ang may Alzheimer's disease. Sa kanila, mahigit 70% ay may edad 75 pataas. Sa Pilipinas naman, noong 2021, tinatayang ang insidente ng demensya ay nasa 16 sa bawat 1,000 tao, na may tinatayang pagtaas ng mga kaso ng demensya sa halos 2.5 million sa taong 2050. Bago ko po malimutan ang mga tanong mula sa ating mga health checkers, unang tanong po, Doc Joey, bigyang linaw nga po natin para sa ating mga health checkers. Madalas po kasi naming naririnig sa mga usaping related sa kalusugan. Ano po ba ang demensya? Okay, ang dementia is mga pagka yung mga simptomas pinagsama-sama mo, ay nagsasabi na merong nangyayari sa utak ng isang tao it consists of several symptoms. Merong nagiging makakalimutin, tapos merong nagkakaroon ng mga pagbabago ng ugali, merong mga hindi na magawa yung mga dati nilang nagagawa. So pag sama-sama mo itong mga simptomas na ito ang tinatawag na dementia. Okay, so in other words, parang pumapalya ang pag-iisip ng tao. Kaya demented, nawawala. Mensya means thinking, yung pag-iisip. So in other words, nawawala yung kanilang pag-iisip. Buti po nalinawan niyo po kami dyan sa tungkol sa demensya, Doc Joey. Pero alam niyo po, meron pa po kami isa pang naririnig na katulad po nitong demensya na ito. Pwede po ba nating i-explain naman ano po ang pinagkaiba naman dito sa tinatawag naman na Alzheimer's disease? Okay. Ang dementia, isang manifestasyon ng pasyenteng may Alzheimer's disease. Okay? So, in other words, yung mga taong na-labelan o natawag na mga may Alzheimer's disease, sa umpisa, ang kanilang manifestation ay usually dementia. So, nagiging makakalimutin, nagbibang pag-uugali, hindi na nila nagagawa yung mga dati nilang gawain, hindi na nakaka-recognize yung mga kanilang mga dating kakilala. So, pati hanggang mga mag-anak nila, anak, mga apo, hindi na makilala lahat. So, yung tinatawag nating dementia na manifestation ng isang Alzheimer's.
Okay, so Alzheimer's is the disease. We call yun ang sakit. At ang manifestation ng Alzheimer's o ang nagiging simptomas ng Alzheimer's ay nagkakaroon ng dementia. Yun po pala yun, Doc Joey, no? So, talagang maganda na nabanggit po natin sa ating mga health checkers yung mga sintomas patungkol dito sa Alzheimer's disease at dementia na nabanggit natin. Usual po, Doc, na kapag tumatanda, usual po, di ba, na nagiging makakalimutin, ganyan, no? So, ano po yung mai-suggest nyo sa ating mga health checkers na kailangang bantayan na pagka nakita na po nila itong mga senyales o sintomas na ito ay maaaring isipin na po nila na magpatingin patungkol po sa dementia at Alzheimer's? Okay. Kadalasan napapansin natin sa mga ating mga tao na may pagkakaedad na. Pag-edad pinag-usapan natin 70 and above, 80 years old, no, mga ganyan. May mga halong simptomas na sila na nagkakaroon sila ng pagbabago ng pag-iisip, which is partly normal in terms of aging kasi nagkakaedad. Sabi nga natin, nagkakaulyanin na yan o nagiging ulyanin yan tao na yan. So yung nasabi ng ulyanin kasi siguro at 75 or at 80 nagiging makakalimutin na siya. Kuminsan hindi niya naaalala yung kanyang ginagawa. Minsan hindi niya na masabi yung pangalan ng kanyang kamag-anak. So, nagmamanifest yun sa isang tao na talagang nagkakaroon ng aging, ng pag-iedad. Pero, the moment nakita mo ito sa mga tao na medyo bata pa, bata may 60 and below, medyo mag-isip ka na ng iba, no? Baka hindi na ito pa parte ng pag-iedad ng tao na yun. Baka ito ay talagang karamdaman na nagmamanifest ng isang pasyente na nagkakaroon ng dementia. So ang importante yung edad. Kailan ba dumating yung pagbabago ng kanyang pag-iisip? Kailan dumating yung pagbabago ng kanyang pag-uugali? At kailan siya naging makakalimutin? Pagka 85 years old ka na, 90 years old, siguro naman pagbigyan mo ng konti, kung medyo makakalimutin niya, no? Kaya yun. Pero once nakita mo yan sa isang tao na mga 55 years old, okay, at hindi niya na nakikilala yung kanyang anak, hindi niya na nakikilala yung kanyang kapatid, tapos nagiging masyado na makakalimutin yung mga konting bagay, hindi niya na maalala. Yun, isang importante is, part naman natin yung kumisan di tayo nakakalimutan mga bagay na ginagawa natin, di ba? Pero kung halimbawa siya paakyat ng bahay at may kukunin, tapos nakalimutan kukunin, maaaring normal lang yun. Pero ang magiging problema rin is, bakit ako maakyat dito? Anong gagawin ko rito? Yun ang isang mga simptomas na dapat nating bigyan na ng pag-aalala, no? Kung halimbawa nagluluto siya, tapos nakalimutan niyang patay yung apoy, maaaring sige lang, okay lang. Pero pagka nangyari, kinausap mo siya, bakit na lang ginagawa mo dyan? Ba't yan? Nakalimutan niyang nagluluto pala siya. Nakalimutan yung mga bagay na ginagawa. Yun, isang mga yung mga red flag natin kung tawagin, no? Mukhang hindi na ito isang ordinaryong pagkakamalimutin ng isang tao. Maganda, Doc Joey, na talagang nabanggit natin, no, yung being familiar dun sa edad. So kung 60 years old and below po, nabanggit natin kanina, no, na kung ganito yung pagiging makakalimutin na isang tao ay pwedeng maging red flag na ito at Yes. kailangan magpatingin na, no? Doc Joey, mayroon po bang mga stages itong Alzheimer's disease na nagbibigay ng warning o sukat kung mild ba ito o severe para po mabantayan din ng ating mga health checkers? Well, basically wala lang talagang sasabihin, stage 1 lang yan, stage 2 lang yan. Kasi basta ang umpisa sa kanila is nagiging makakalimutin sila. Yun ang number 1. Okay? At yun yung nasabi ko, yung makakalimutin nila, hindi basta ordinaryong bagay. Nakalimutan ko sa ilagay yung ballpen, kung saan nailagay yung susi ng kasi maaaring part lang ng isang tao na maraming iniisip, nakalimutan yung mga bagay-bagay na gano'n. Pero
pagka dumating yun sa edad niya, una-una sa edad ng tinatangin natin, magiging parang red flag sa atin na yun. At saka at the same time, pagkasunod ng pakakalimutin niya, madadagdagan na ng ibang mga simptomas. Kung halimbawa, nahihirapan na siya magsalita, nahihirapan na siya makipag-converse, nahihirapan na siya makipag-usap sa mga tao. No, isa yun, no? Isang manifestation yun. Tapos susunod niyan, hindi na sila makapagplano. No? Yung kanilang ordinaryong gagawin. Halimbawa sa umaga usually mamimili sila o kaya pupunta sa bangko para mag-ayos yung kanilang mga finances. Hindi na nila magawa yun. No? So in other words, nadadagdagan pa yung kanilang mga dysfunctional na bagay na kanilang dapat ginagawa. Susunod nun, may mga iba pa mga bagay habang lumalala yan, nagkakaroon na sila ng behavioral changes. Hindi na yung ordinary makakalimutin lang, kundi nagiging violent na sila, nagiging verbally assaultive, nagiging physically assaultive. So, yun na mga pagka nakita mo stages na ganun, yun ang ibig sabihin nagkakaroon na ng progression yung condition ng tao. Ito po pala yung mga dapat na binabantayan natin, no? Pero maganda na nabanggit po natin sa ating mga health checkers yung mga early signs kanina, no? At yung itsura ng pag-progress ng disease kapag nakita na po natin ito. Doc Joey, alam ko po tanong din po ito ng ating mga health checkers. Ano po ba meron po bang identified na sanhi ang Alzheimer's disease o may mga risk factors po ba para magkaroon ng Alzheimer's disease? Okay, tungkol dun sa sanhi, no, anong cause bakit sila nagkakaroon ng Alzheimer's disease? Basically, una-una ang nangyayari, lumiliit ang utak. Lumiliit ang utak. Bakit lumiliit? Kasi unti-unting namamatay yung mga cells nila sa brain. Okay? So, ibig sabihin, nag-atrophy o lumiliit yung kanilang utak dahil lang sa nawawala yung cells unti-unti. At habang nawawala yung cells, mayroong equivalent yun na clinical symptoms. No? Kaya habang palit ng palit yun, paiba ng paiba yung mga simptomas nila. Okay. So, susunod dun, ano ba ang mga risk factors? Unfortunately, wala tayong na-identify na risk factors in terms of, let's say, pagkain, o yung lugar, o whatever. Pero may isang klase ng dementia, yung tinatawag natin na vascular dementia. It's also dementia, kaya nga lang ito yung mga causes nito dahilan sa mga vascular risk factors. Ano yung mga vascular risk factors? Number one, ito yung mga pasyenteng after a stroke, nagiging demented. No? O kaya hindi control na may stroke na, tapos hindi nakokontrol ang kanilang blood pressure, hindi nakokontrol ang kanilang diabetes. No? So itong mga factors na ito would further lead to kanilang dementing process. Therefore, hindi ito yung degenerative na nakikita natin sa Alzheimer's. Kasi ang Alzheimer's is a degenerative disease. Unti-unting nagdi-degenerate yung brain. On the other hand, ito namang vascular dementia, because of vascular risk factors, hypertension, diabetes, mga bagay na yan, nagiging demented sila dahil sa kanilang problema na yun, usually associated with stroke. Kaya bakit ang mga ibang mga pasyente nagkaroon ng stroke, bakit naging ulyanin yan? Noon lang paralisado, ngayon hindi na nakakakilala. Yun ang mga consequence, mga bagay na maaaring mangyari sa isang tao na after a stroke. So, yun ang vascular dementia. Napakalinaw po ng inyong explanation sa amin, Doc Joey, no, patungkol sa mga risk factors at pwedeng maging cause ng Alzheimer's disease, no. So tanong din po ito mula sa isang health checker natin, hereditary po ba o namamana po ba ang Alzheimer's disease? Mukhang hindi very strong ang evidence na ito namamana, no. Although may mga pag-aaral na nagsasabi na certain percentage nakikita sa pamilya na kasi may mga familial Alzheimer's na tinatawag yan, familial dementia, maaaring makita pero hindi ganun ka-significant. Hindi mo dapat alalahanin kung hindi ka mag-anak may ganun, siguro hindi mo dapat masyadong pagbigyan na
kailangan lang yung health yung seeking behavior sa inyong health, sa iyong kalusugan, sinusunod mo, malaking bagay na yun para maiwasan yung pagkakasakit, yung katulad ng magkakaroon ka ng dementia. Buti po nabanggit ninyo yun, Doc Joey, no? And nabanggit niyo rin po kanina na itong Alzheimer's disease ay degenerative disease. So, Yes. lang ito po ay isang degenerative disease o patuloy na nag-worsen, no? Is there a cure po o sapat na gamot na panlaban sa Alzheimer's disease? Well, unfortunately, no, sa ating panahon ngayon, wala pa tayong gamot na talagang gagamutin yung Alzheimer's o yung mga dementing process na yan. Pero ang mga available na gamot natin ngayon, ang nagagawa is, number one, napapabagal nila yung progression ng sakit. Kung halimbawa sa isang taon grabe na yan, baka mga 2-3 taon pa bago mangyari yun. Pero definitely, yung mga nawala sa kanila previously, wala nang gamot para ibalik pa yun. Kaya yung stage na yun, maaaring pabagalin na lang yung progression ng sakit. Doc Joey, medyo nakakalungkot po ito, no, na kapag ang isang tao ay may nawala na sa kanya at talagang na-identify na siya ay may Alzheimer's disease, ay hindi na ito maibabalik. So, ano po yung tulong na dapat gawin ng ating mga health checkers kung meron po silang kasamahan na kumpirmadong meron na pong Alzheimer's disease? Well, una-una na palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, o not actually mga pasyente, kundi sa kamag-anak. Yang sakit na yan, ang burden yan hindi sa pasyente, sa caregiver, doon sa mag-aalaga. Yan ang burden. Dahil yung may sakit, hindi niya na alam kung ano nangyayari. Di ba? Nakatingin na lang sa iyan, ngingiti, ganyan, pero wala na siyang awareness sa kanyang mga surroundings, sa mga pangyayari sa kanya. Hindi man niya na maaaring kakilala yung kanyang kaharap. So, ang nahihirapan dyan, o ang burden is actually doon sa caregiver. So, yung mga kamag-anak, yung nagkakaroon ng malaking problema. Lalo't lalo pa, darating yung stage na yung mga pasyente na may ganyan, yung bigla na lang lumalabas ng bahay at nawawala. No? Minsan, ibabalik na lang ng mga ibang mga tao yan na nakakakilala sa kanya doon sa community, ibabalik yan sa bahay. May iba pa kayong mga pasyente, after 3 days, ibinabalik na sa kanila, no? Nakita lang sa daan. Yan. Kaya isang sinasabi ko sa aking mga pasyente, lahat actually pasyente ng mga kamag-anak, lagyan sila palagi ng identifying mark. No? Kunyari, meron silang ID na nakakabit sa kanila, para kung sakali mawala man, alam ko saan sila ibabalik. Sinong tatawagan. So isang bagay yun na palagi kong sinasabi. Kasi kung minsan din sa gabi, lalo sa gabi, alam mo yung mga yan, kahit may bantay, biglang tatayong mag-isa yan. Yun ang nagiging problema malaking na madidisgrasya sila, mababaliin ng buto. No? Kaya sabi ko, gumawa kayo ng paraan na once gumalaw yung pasyente, magigising yung caregiver. Kasi bumangon yung pasyente, tuloy pa rin yung caregiver. Wala nangyari, lalong napasama. Kaya sabi ko, gumawa kayo ng paraan such a way na pag gumalaw yung pasyente, magigising yung caregiver para alam niyang tumayo o gumalaw. So itong mga bagay na to, dapat talagang maggawaan nila ng paraan sa mga kasambahay para tsaka maging aware lahat sa bahay na kung anong kondisyon na nangyayari sa pasyente. Sabi nga, ang burden nito wala din sa pasyente, hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Hindi siya nagsasuffer. No? Plus and suffering. Hindi katulad siyempre ng mga kamag-anak na nakikita siyang ganyan nagdi-deteriorate. Doon sa kanila, yung samaan ng loob, doon sa kanila pumupunta. Doc Joey, buti po ay nabigyan natin ng reality check, no, yung ating mga health checkers patungkol po dito sa Alzheimer's disease, lalong-lalo na po yung mga caregivers o kasama nila sa bahay, no, na talagang nasa kanila ang hirap at burden, no, nitong disease na ito. Maganda din po na nabanggit ninyo yung mga ilang mga safety measures para po sa ating mga merong may Alzheimer's disease, tulad ng pag-identify, no, ng may identifying mark
safety o alarms at aware ang lahat sa bahay kung ano yung kondisyon ng ating pasyente. Doc Joey, tanong lang din po namin, meron po bang mga paraan para naman maiwasan o ma-lower ang ating risk sa pagkakaroon po ng Alzheimer's disease na ito? Gamitin palagi ang utak. Number one, pagka naging idle ka at wala ka na masyadong ginagawa, maaari, hindi ko sinasabing yun ang cause, pero para ang utak mo talagang umaandar, gumagalaw, paganahin mo, no? Kaya, pag magtatanong sa akin yung mga kamag-anak ng pasyente na may Alzheimer's, ano ba ang pwede kong gawin para mabawasan? Mag-crossword puzzle ka araw-araw. para umaandar ang isip mo. Magbasa ka ng dyaryo araw-araw. No? So, kasi itong mga bagay ito, kailangan talagang gamitin mo yung utak. Sabi nga natin pag hindi mo ginamit ng isang bagay sa katawan mo, mawawala yan. I really don't know. Wala namang pag-aaral na ganyan. No? Nagigikuan lang namin yan. Obserbasyon lang namin yan. So, maganda po yung mga naging suggestion niyo, Doc, no? And very practical kasi alam natin na kapag may edad na, usually nawawala na din po ng mga routine, no? So maganda na i-input po natin tong mga routine na ito na ginagamit pa rin ng ating mga utak in our everyday lives. Yan. So, Doc, yung pakikipag-usap sa mga tao, importante yun. Kaya wag mo ikukulong sa bahay yan. Bigyan mo lumabas, nakaalalay lang kayo. Kasi yung interaction yan sa tao, malaking bagay sa kanila yun. Naku, marami pong nakarelate dyan, Doc, sa inyong comment, no? So, sa ating mga health checkers, pabayaan na may socialization. Tama po, Doc, no? Ang ating mga, lalo na yung mga senior citizens po natin o kaya yung mga pasyente natin may Alzheimer's disease. Yan. So, bago po natin isara ang ating interview, Doc Joey, para sa mga health checkers po na gusto po kayong puntahan sa inyong clinic o consultation, meron po ba kayong number o clinic na pwede po nilang puntahan? Sa Kuan na ako nag-clinic sa Heart Center, pagkatapos sa Diliman Doctors Hospital. Yun lang ang usual aking regular clinic hours. So, Doc Joey, para po isara ang ating interview, sasamantalahin na po namin sa pagkakataong ito dahil napakadami po ninyong expertise, no? Lalo na po dito sa mga neurological disorders na ito. Ano po ang inyong general health tip para sa masigla at malusog na katawan, laban o kontra sa mga neurological disease conditions? Well, siguro, yung usual health habits natin na dapat gawin, Mag-exercise ka, kumain ka ng tama, yung regular na tulog, siyempre yung mga bagay na yan, kailangan talaga igihin mo ang iyong kalusugan sa iyong katawan. Pag maigi yung katawan, at magkasakit ka na anumang bagay, number one, madaling sigurong marirecognize at madaling magagamot dahil malakas ang katawan mo. Pero kung sa umpisa pa lang, mahina na katawan mo, tapos nagkasakit ka pa, talaga matutuluyan ka. No? Sabi nga natin. Kaya mas maigi ang pangangatawan mo, maigi yung kalusugan, kapitan ka man ng anong sakit, madali mong ma-overcome o kaya hindi ka talaga magiging masyadong serious, kumbaga sa aming tingin. So, yung regular lang na mga bagay na para sa iyong kalusugan. At of course, iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa iyong health. Sigarilyo, alak, pagpupuyat, itong mga bagay na ito. Ayan po, napakadami nating napag-usapan, Doc Joey. Maraming salamat po, Dr. Joey Jose C. Navarro. Okay, maraming salamat din po at magandang araw sa inyo pong lahat nakikinig sa panuntunan ito. Thank you very much. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang physical therapist para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa dementia at Alzheimer's disease. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.